Kung gusto nyo ng matibay na running shoes, New Adidas Fashion, mabibili lamang sa halagang $1,299. I-click lamang ang link sa comment section. Matapos tambakan ng Dallas Mavericks ang Boston Celtics sa 122-84 sa Game 4 nitong Sabado, tiyak na may maraming tanong, kaya bang gawin ng Dallas ang hindi inaasahan? Sa internet, marami ang lalabas na mga hot take shows bago ang Game 5. Ang maikling sagot ay malamang hindi. Ngunit tulad sa sinabi ng isang dating Celtic, lahat ay posible. May ilang dahilan kung bakit maaaring maging unang team sa kasaysayan ng NBA ang Dallas na makumpleto ang isang series comeback matapos mahulog sa 0-3 hole. Narito ang pinakamalaking dahilan. Una, magaling ang Mavs sa road games. Na-blown out ang Dallas sa Boston sa Game 1. Sa unang dalawang laro, parehong sa road, si Kyrie Irving ay may field goal percentage na 35.1% na may 13 of 37. Siyempre, ang pinakamalaking problema para sa Dallas ngayon sa Game 5 ay ang pagiging dominante ng Celtics sa Garden ngayong 2023-24. Sa pinagsamang regular at postseason results, ang Boston ay may 45-6 na record sa home. Ang team ay plus negative 730 points doon na sumusunod lang sa 1995-96 Chicago Bulls, 2016-17 Golden State Warriors, 1970-71 Milwaukee Bucks, at 2015-16 Warriors. Ngunit malakas din ang Dallas sa road ngayong season dahil sa regular season, ang Mavs ay pang-5 sa winning percentage sa road at pang-8 sa road net rating. Si Kyrie ay may average na 24.2 points at 5 assists sa road ngayong 2023-24 at may mas mataas na true shooting percentage sa mga larong iyon. Si Luka Doncic ay predictably prolific sa parehong setting. May average siyang 33.5 points, 9.6 assists at 9.4 rebounds sa labas ng home court at siya rin ay may mas mataas na true shooting percentage sa road. Ang pagkapanalo gayunpaman ay nangangailangan ng higit pa sa pagtingin sa stat sheet. Ang pagkuha ng ganitong mga numero sa Game 5 ay magiging mahirap. Pero huwag kalimutan na si Luka at Kyrie ay parehong all-time great playoff performers. Ipinakita ni na Luka at Kyrie ang kanilang pride at ang ceiling na kaya nilang maabot sa Game 4 nang makapag-combine sila ng 50 points sa 22 of 44 shooting nang hindi na kinakailangang maglaro sa 4th quarter. Pangalawa, maaaring nakatuklas ng bagong diskarte ang Dallas sa bench. Kapag malusog, si Dante Exum siya ay isang X-factor para sa Mavericks sa regular season. Sa taas na 6'5" at wingspan na 6'9", malaki siya para sa isang playmaker. Hindi siya nagho-hold ng bola, nagpapabilis sa pace, at hindi takot sa defensive assignments para hawakan sina Jason Tatum o Jaylen Brown. Ngunit nabigo ang kanyang 3-point shot sa unang 3 rounds ng playoffs at malinaw na nawala ang tiwala ni Coach Jason Kidd sa kanya. Sa regular season, si Exum ay may average na 19.8 minutes at shooting percentage na 49.1% mula sa deep. Bago ang Game 4 nitong Sabado, siya ay nasa 6.4 minutes na may 26.7% 3-point percentage. Ngunit nagbigay siya ng malaking enerhiya sa Mavericks sa first half ng Game 4. Tumira siya ng 2 tres at plus negative 15 sa loob ng 14 na minutes. Mayroon siyang ilang matibay na defensive possessions sa Celtics guards at wings. Kung babalik siya sa kanyang regular season form, maaari siyang maging isang legitimate game changer. Sa regular season, ang Dallas ay plus negative 2.6 points per 100 possessions kapag naglalaro si Luka nang walang Exum at plus negative 16.6 kapag naglalaro si Luka kasama siya. Ang kanyang low usage, high effort game ay tila perpektong komplemento kay Luka. Siyempre, hindi lang siya ang potensyal na swing piece sa bench. Maraming kaparehong papuri ang maaaring ibigay kay Josh Green na mas athletic pa kaysa kay Exum. At syempre, nariyan si Derek Lively na nasa track na tapusin ang playoffs na may mas maraming panalo over sa replacement player kaysa kanino mang players sa kasaysayan ng liga sa edad na 19 o mas bata. Ang kanyang walang humpay na aktibidad sa paligid ng basket ay nagresulta sa 11 points at 12 rebounds sa loob ng 22 minutes. Siya ay plus negative 20 at nakashoot ng isang tres. 7 sa mga rebounds na iyon ay sa offensive end at ang mga extra possessions ay malaking bagay sa pag-demoralize ng Boston. Sa tingin ko, nakalimutan ng mga tao na siya ay isang rookie, sabi ni Luka sa mga reporter pagkatapos ng laro. Rookie siya na gumagawa ng mga bagay na ito. Napakahusay niya buong season. Sa patuloy na serye,
malamang natataas ang minuto ni Lively. Ang starting 5 na si Daniel Gafford ay naglaro lamang ng 10 minutes sa Game 4 at wala talagang may kakayahan ang Boston na hamunin siya sa pisikal na aspeto. Pangatlo, injury ni Kristaps Porzingis. Available si Kristaps Porzingis nitong Sabado pero hindi siya naglaro kahit isang segundo at tila malamang na hindi siya makakalaro sa natitirang bahagi ng serye. Kung sakali mang makalaro siya, malamang na hindi siya magiging 100% at kung wala si KP, hindi kasing tibay ang Boston pagdating sa rim protection at scoring ability bilang pick and pop o pick and roll threat. Mas malakas ang depensa kapag may mobile na 7'3" shot blocker. Mas open ang driving lanes para kina Tatum at Brown kapag kailangang habulin ng bigs si Porzingis sa 3-point line. Kung hindi siya makakalaro ulit sa Game 5, mas bababa ang margin for error ng Dallas. Pang-apat, may Luka Doncic ang Dallas. Nabigyang diin na ito kanina pero si Luka ay isang tunay na kahangahangang playoff performer. Maaaring down ang Dallas sa 1-3 pero mayroon pa rin silang pinakamahusay na player sa serye na ito. Si Doncic ay pangatlo sa all-time career box plus minus sa playoff road games, kasunod lang ni Nikola Jokic at Michael Jordan. Dahil sa 27 games sa ganitong sitwasyon, nag-average siya ng 32.6 points, 8.6 rebounds at 7.7 assists, habang may 55.2% sa 2-point shots at 39.7% sa 3-point shots. Kung may isang player sa NBA ngayon na kayang buhatin ang kanyang team sa dalawang road playoff wins sa 3 laro, malamang na si Luka iyon. Walang sino man ang tila natutuwa sa pagkakataong durugin ang mga fans ng kalaban tulad sa ginagawa ni Luka. Siyempre, hindi ito ang pinakamalamang na mangyayari sa natitirang bahagi ng serye. May dahilan kung bakit Boston pa rin ang paborito para manalo sa finals. Pero hindi na kailangang isipin ng Dallas ang pagbangon mula sa 0-3 deficit. Sabi ko sa simula ng serye, ito ay kung sino ang unang makaapat, sabi ni Luka pagkatapos ng laro. At naniniwala kami hanggang sa dulo. Malaki ang tiwala ko sa team na kaya naming gawin ito, kaya kailangan lang patuloy na maniwala. Ngayon, kailangan na lang nila ng 3 sunod-sunod na panalo at nakita na natin ito kamakailan lang noong 2016 finals. Panglima, kailangang may makagawa nito sa wakas, di ba? Isang kabuang 156 na teams ang nanguna sa 3-0 series lead sa NBA playoffs. Wala pang ni isa ang natalo sa serye. 4 lang ang nauwi sa Game 7. Tiyak na kontra sa Mavericks ang mga pagkakataon, pero kailangan may makagawa nito balang araw. At ang pagbabalik ng NBA sa 2-2, 1-1-1 format para sa 7-game series ay tila pabor sa mga teams na huhulog sa ganitong butas. Ito ay isang one game at a time situation at kung magagawa ng Mavericks na manalo sa Game 5, magiging napakalaki ng pressure sa Celtics sa Game 6 sa Dallas. Sa katunayan, mismong ang Dallas legend na si Dirk Nowitzki ay tiwalang-tiwala na makakabangon ang Dallas sa serye na ito, lalong-lalo na nakaisa na sila ngayon. We're finding the open shooters, and so if we keep this up, hopefully we can make it a game in Boston. It'll be fun. Yeah, it shows some heart that they didn't give in. You don't ever want the opposing team to celebrate on your floor, so they showed some pride and some heart, and so hopefully we can keep this momentum, take it to Boston, and see what we got. Thank you, Dirk. You've been very kind. We appreciate it. Bye. Ang pagtatapos ng isang mahusay na team sa NBA sa road ay mahirap at dapat manatili ang paglalaro ng Mavs ng kasing luwag gaya sa ginawa nila nitong Sabado. Samantalang kakapasok lang ng isang intrigang balita mga kaibigan dahil si Klay Thompson ay nakikita ngayong dumidistansya na mula sa Golden State Warriors bago pa man ito magiging official na papasok sa NBA free agency. Si Thompson ay in-unfollow na ngayon ang Warriors at binura ang halos lahat ng team-affiliated posts mula noong April 2022. Ang mga bagay ay agad napansin ng mga fans. Natapos na ng veteranong guard ang huling season sa 5 taon na nagkakahalaga ng $190 million contract na pinirmahan niya kasama ang Golden State noong 2019. Maaari na siyang magsimulang makipag-usap sa ibang mga team pag nagsimula na ang NBA free agency sa Hunyo 30. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.